75/16. Ito naman, stock height na pinihit lang ata ng as 1 inch para umangat ng konti. This is a 2.5 inch. So ito basically yung comparison. From here, kitang-kita nyo na guys yung difference ng height. Ito yung sinasabi ni John ng Black Marble. Yes. This was only released in 2003, but I don't have the exact figures kung ilan talaga yung nirelease na may Black Marble, but I know na nirelease lang siya in the early 2003 and tapos hindi na binalik again. So 1 year lang siya lumabas? Yes, only 2003. So Black Marble siya all throughout. Actually, para siyang marble, no? Black Marble. Yes, parang yung Black Marble ng Fortuner. Ay, oo. Yeah. Okay guys, nagbabalik tayo sa ating panibagong video. Andito na naman si Boss Jan. Kamusta, papi? Okay, hey guys, what's up? Welcome back. So ngayon magkakaroon tayo ng quick in-depth comparison, okay, ng dalawang different builds ng Pajero. So dito, yung vinlog ni Mosing Ed. This is actually a PHDM with a twist. Okay, so nilagyan niya ng mga Jaws accessories. Meron siyang Jaws skid plate, Jaws Victron mags wrapped in BFGs. So ano na siya? Basically clean local build na may naka-bolt on na Jaws parts. Now, to your right, ito naman yung actually this is a new project na I've had for just few months. Ito naman, parehas lang siya kay Ed. Local PHDM din siya, pero with the twist. So this one naman, we made it into an overland build. So nakuha ko na siya more or less ganyan na. Lifted na to. Yeah, so lifted na siya nung nakuha ko. Okay, and it has these bolt-on parts. So what makes or sets this FM aside sa iba is of course yung mga rare accessories na nakakabit. So let's start with the bumper. So kung titingnan nyo yung local, itong dalawang Pajero na nandito, so they're porting plastic bumpers lang, pati nandun. Okay. They're all plastic. Ito naman, meron siyang ARB, aluminum series. Alam ko aluminum series tawag dito eh. Ano siya, steel bumper. So this is retrofitted. Actually, specific talaga siya sa FM. So stop production na siya for quite some time. So medyo rare na siya mahanap. And sa gitna naman, meron tayo ditong working na mechanical winch. Okay. So may hook siya dito and meron siyang parang high tension cable or wire dyan na pag may nabalahaw or may na-abirya sa trail, yun yung ginagamit pang hawak. So what powers it is meron yun sa loob. We'll show you later. Ito naman, I think these are original Hella fog lamps na I'm not particular sa size. Alam ko standard lang to na 7 or 8 inch eh. Pero laki, no? Oo, malaki yan. Pucha, paano inaalis? So ito, tatanggalin lang natin. Ganyan lang. So, okay. Kailangan talaga natin ng cover kasi pagka sa kalsada mo, may mga nanghuhuli. Ay, ganun? Bakit bawal yan? Kasi ano to eh, tawag doon, parang hazard siya, nakakasilaw. So yun, pag babalik mo, ganyan lang din, madali lang. Tsaka ang lakas maka-offroad kapag may fog lights na ano, no? Yes, tama. Ganda rin Fog light talaga more on pang rally siya pero pwede na rin pang off-road. Practical kasi siya pag sa dilim. Okay, so ito naman, marami actually lahat ng mga nakakita nito, pati sa parking, parati siya pinaglalaruan. So this one kasi double purpose siya. It could serve as a bandwidth para sa antena pag nagra-radyo kayo. Ah, talaga? And this could also be a point of reference pagka makikita mo kung sasabit ba yung sasakyan mo sa taas or hindi. So parang yun lang yung reference nila. Okay. So, ganun pero parang mas mataas to. Oo. Mas mataas yun kaysa rito. Parang makuha yung angle ng field of view pag nandun ko sa driver's cockpit. Okay, so moving on naman. So kung titingnan natin from this point of view, from this side. Bang. So ito talaga yung side na makikita nyo yung overland build niya. So on the top, meron siyang roof rack. Ay, pucha. Ito ba yung pa ganun? Yeah, roof rack siya na buo. Parang ang lagayan ng Eurotex na foam yan eh. Malapad laki, siya. no? Oo, malaki siya. So may bolt-on siya dito na awning tent. So itong awning tent guys, ito yung ginagamit sa, kunyari pag magka-camping kayo or magpipiknik, you're just gonna pull it right out, tapos meron ka ng shade. So naka-bolt-on lang siya dito sa, aluminum series na roof rack. So ito ARB din? Yes, ARB din siya. And ang maganda sa kanya, naka-allen lang yan. So, talagang design talaga siya for the FM. Naka-clip lang siya dito sa rain gutter. So itong rain gutter, sturdy enough Iba yan, yeah. Oo. Tsaka magaan yung roof rack. Aluminum kasi siya eh. So pakita ko yung branding nito guys sa likod. It's right here. So, ayan. Aluminum series. Aluminum series siya. Oo. Maraming fabricated, pero yun nga lang ang downside nun. Yung iba, hindi masyadong hapit or mabigat, which is not economical. So, starting here ulit sa harap. So, kung papansin nyo na guys, nag-delete tayo ng stepboard. So, kaya tayo gumawa ng ganyan para ma-accommodate natin yung tires kasi nagra-rub. Naka-incorporate kasi yung mud flap sa stepboard at para makakuha rin natin yung parang tall height na clearance. Okay. Kasi nonsense, tama siya kumbaga, no? Oo, para mas mataas yung ground clearance. Ground clearance, okay. So, yung rims niya nga pala,
Ganda nito. So ito, ako mismo yung pumili na to. I replaced the rims the moment I got the car. These are Raguna ZZYZX na 2-piece. Alam ko polished to. Hindi ko alam yung material ng mags niya. Basta polished chrome finish siya. So I think it's a 16x8 na 2-piece. And it's wrapped in Cooper Discoverer STT Pro na tires. That's 285/75/16. I think 33s ata to eh. For me, ito na yung pinaka sagad for the FM. Kasi pag nilakihan mo na sobra, babagal na yan, tsaka it's not gonna look that good anymore for me. Pero kapag nagpalit ka, Papi, ng malaking gulong, ramdam talaga na bumigat. Yes, ramdam mo yung bigat. Pero since manual naman to, yung torque niya talaga okay. Dalan-dala niya. Okay. Mabigat siya sa arangkada konti, pero ano naman, once naka-take off, ayos na. Okay. Oh, and by the way guys, ito nga pala, I'm gonna show you guys something here. So, ano to? Ayan, shoutout nga pala kay Mossing Hands. By the way guys, locally made to ah. So this is a local brand. Ito yung Raid Mud Flaps. It's made out of, para siyang gloss material na polyurethane. All weather, kahit mag-rub yung mga gulong mo dyan, di siya masisira. So basically, yung theme nito, para siyang rally mud flap eh. Oh, ganda. Okay. Locally made lang yan guys, so hit them up. I think there's their raidsports.ph. Follow nyo sila sa IG para you guys could get some inquiries on that. Sa likod, yeah, yun, binuura lang din natin yung, yung Raid Mud Flaps dyan. Seamless siya. From this angle, seamless lang siya. Yan. Ang lakas maka-off-road, maka-safari type, no? Kapag ditong angulo eh. Oh, yeah. Papi, curious lang ako, magkano ba yung mga presyohan ng price range yung mga ganito? Alam ko online may mga nagbebenta pa nito eh, kasi ito bago to, yung awning. I think sa ARB, pinakamura ata nila, I think it's around 20 to 30. Para sa shade? Branded naman kasi, tsaka matibay guys. All weather Okay. yan. Tapos kung titingnan nyo rin yung ilalim dito, so lifted siya na 2.5 inches. Ayan, bagong undercoat yan. Narin natin yung harap. Ayan, Undercoat. Yep. It was rusting. Yes guys, practical upgrade din yan. Mag-undercoat din kayo at saka rust-proof. Para pagdadaan kayo sa putik, baka may konting salt yun eh. So it could contribute din sa pag-rust. So yun. Oh. Tsaka Papi, yung mga lift kit, paano nangyaring lift kits? Okay, marami namang lift kit na available. Pero sa FM kasi kadalasan 2 inches na lang eh. So ang ginawa natin dito, actually I got it lifted na. But I've heard what the previous owner did is nag-oversize siya ng shocks para mas mahaba yung travel. Hindi ko alam ng particular shocks na nakakabit. Pero meron siyang alam ko yung springs na nilagay dyan sa likod is patrol springs. Patrol. O galing sa Y61 ata if I'm not mistaken. Para mas mahaba yung travel niya pagka mag-impact at mas mataas yung ride height. Mas comfy din. Yes. Tapos Okay. syempre adjust din ang torsion bar. Papi, sa likod, silipin natin ng Ay, off-road. nakalimutan ko nga pala yung snorkel nga pala guys. Snorkel is para saan to, Papi? Purpose ito pag nalusong sa tubig. Okay, ito yung curious ako, Papi. Pwede ba natin mabuksan ng... Sige, game. Ito ba yung nakakonekta sa intake? Oh, sa filter. Actually, curious ako saan nakakabit to eh. Sige, tingnan natin. So pagbubuksan niyo yung hood. Okay, so ito lang naman siya. All stock. Ang makikita niyo lang dito na medyo kakaiba is this one. Ano to? Parang ampli yata ito sa sounds eh. Okay. So may parang konting sound setup siya. Pero aside from that, everything else is stock. So, saan nakakonekta yung snorkel? Dito. Okay. Yan, dito nakakonekta yung snorkel. Yan yung magsiserve as your airbox. Diyan papasok yung hangin once na lumusong ko sa baha. So, yung filter, yan na rin, kumbaga. Parang ganun, oh. Bakit? Kadalasan ba mamamatay ang isang kotse kapag pinasukan yung di ba? Yun, di ako ganun ka pagka, syempre, masasakal pag di siya nakakuha ng air. So, mamamatay. So, dito talaga sa snorkel papasok. So, ibig sabihin, itong buong kotse, pwede mabasa hanggang May wading depth siya, pero syempre ayoko gawin yun. So ito pang picture lang to guys. Yung setup na ginawa dito, well for me, talagang ang purpose ko dito is for camping lang and konting overland lang na trail. Hindi naman yung hardcore kasi luma na rin yung mga sasakyan natin and magastos talaga if you're gonna keep preparing yung mga under chassis na components. Try ko na, pero ano lang talaga, light lang. Kasi ayoko rin talaga kawawa yung mags, magagasgas, tapos yung pangilalim. Sa bato-bato, no? Magpapalit ka ng mga niyan, stabling, tie rod, bushing, o ano. Yun ang intake niya. Yes, there you go. So originally, dito nakalagay, di ba? Ito yung airbox niya talaga eh. So ito wala na, wala nang laman. Pagka may laman pa rin to. Nandito yung pinaka-filter niya. Pero yun nga lang, dito na siya higop ng hangin once inano mo sa tubig. Okay. Papi, since nandito na tayo, ano ang usually nagiging issue ng Pajero para naman sa'yo? Okay, so tulad nga na sabi ko before, it's either cooling system, fuel system. Minsan sa turbo nagkakaproblema rin yun pag naglalangis. Pag may mga seals na nagwe-wear out through time. And of course, pagka hindi ka na nag-change ng regular interval ng oil, minsan natutuyuan yung makina. Basic lang. Every 5,000, just do the routine maintenance of changing the oil, pati yung mga fluids and yung filters regularly, and you're good to go. Ganun lang kadali mag-maintain. Okay. Ano meron dito sa likod na? So ito, naglagyan ko lang. Kasi may antena siya guys sa harap, diba? So since mukha na siyang laruan,
kinumpleto ko na ng may Lego tag. So ito lang yung likod niya. Tulad lang din ng Ang laki, FM ko na gray. Yeah, tulad lang ng FM ko na gray. Delete lang tayo ng seats. Tapos, ayan. By the way, little trees. Baka naman. Wala pa rin PM. Oh, wala pa rin. Wala pa rin. Guys, yan. Nakailan na little trees naman. Oh, ano yan? 5 yan, guys. Titingnan niyo. Rocking little trees all the way. 169 pesos lang ata. Tatlo. Meron silang sulit pack. Kunin nyo na guys. Ito nga pala guys, yan, minat black ko lang siya kasi yung rear bumper, sobrang rare na nun wala na mahanap. Pero ito ARB din. Hindi, ano lang yan. Ito yung stock bumper niya, minat black ko. Tapos nilagyan ko na rin ng sticker. Okay. Para lang mag-match sa harap. O, tapos yan, may fifth, spare. Tapos, binlockout lang natin yung trim all throughout para uniform. Ang stock is chrome. Yes, parang kay Ed. Titingnan mo. Okay. Ayun chrome Actually, Okay. ang ganda sa angle na itong titingnan mo from here. Okay. Ang ganda sa angle na itong titingnan mo from here. Kitang-kita mo talaga yung comparison ng height. Ayun Oh. Okay. So guys, ito more or less, ganito yung stock. 27570, 2757017 to Ito naman 2857516. Ito naman stock height na pinihit lang ata ng as 1 inch para umangat ng konti. This is a 2.5 inch. So ito basically yung comparison. From here, kitang-kita nyo na guys yung difference ng height. At ito, kita nyo may stepboard siya. Meron siyang mudguard. Okay. Diba? Ito may stepboard at mudguard siya. Yung sa akin naman, nag-rally mud flap tayo, tapos stepboard delete. Pero parang mas clean look Yeah. kapag wala, Pag magra-rugged ka. Kasi pagka ginawa mo to dito sa stock height at maliit yung tires, lilit tingnan. So magdi-delete ka, malinis na look, pag mag-oversize ka ng tires at maglilit ka na mataas. Okay. Pwede rin yan, Diba? Ito, chrome guys yung stock. Sa akin naman, kung titingnan niyo yung mga trim, they're all blacked out. So itong mga ginawa namin na to, these aren't specific period correct builds. So ito lang talaga yung mga build na may konting inspiration. Ito sa Jaos, ako naman sa Overland na may pagka-Australia na build. So basically our own takes lang talaga. Ito, parang sumasahid ka na sa mud flaps o hindi pa? Ito, ang kagandahan dyan guys. Ito nga, by the way yung Raid nga pala, sabi ko nga, hindi siya nagagasgas. Kahit flexible yan Oo nga. Sagad yan flexible siya. So pagka nag-turn yung tire ko, natutulak lang siya pag ganun. Wala siyang kagasgas-gasgas. So guys, ganyan katindi Dikit yung... na ganyan katindi yung quality ng Raid mud flaps natin. Locally made yan guys, so support local, follow their IG account, raidsports.ph. Marami silang kulay, marami silang variation, and ang lakas makapogi. Kung titingnan mo dito, tingnan mo dito, papi. Bagay sa white sidewall na mags, Bam! Ayan, Tingnan mo naman, boy. Raid mud Kadalasan flaps, si guys. Papi ang nilagay red di ba? may red din sila. Meron din meron silang din? blue, meron din silang flat black. Pero ako kasi, the color that best fits my theme is yung black. Since naka-blackout na rin yung mga trim ko, blacked out na rin yung mga accessories natin, ito na yung parang contrast na gusto ko. Kasi pag nag-red ako, parang medyo umay na Hindi to guys, at chinelas na ginawang Ano talaga? Guys, Intended yan? talaga, High quality polyurethane yung material nito. Hit them up, guys. Raid Okay, Sports. sa interior tayo, Papi. Silipin natin. Papi, matanong ko pala, ito, orig paint? Ito guys, more or less, alam ko parang pinatungan lang doon ng clear coat. Nire-top coat. Parang ganun Kasi ang lapit niya talaga sa original Monaco Red. So yung Monaco Red kasi specific for 4x4 manual, mga 4x4 variant nung 1999. Kumbaga rare pops. Yes. For 1999 lang siya na kulay. Pero ang 4x4 na Pajero, anong year lumabas? Ano lang, 98 to 99. 98, 90. So, kumbaga sa FD, ito yung Racing Blue. Racing Blue. Oh, yun yung 2.0S. Pero mas rare yung Racing Blue. Mas rare yun. 50 units lang yun. Sabagay. Yung manual Pero na somewhat ganun, di ba? Yeah. Interior tayo. Okay. Silipin natin ang interior ng Pajero. So, pagpasok nyo guys, stock na stock lang to. Hindi siya tulad ng Euro ko na Pajero. So, ayan, ito yung mga stock na knobs. Para lang siyang faux leather, parang plastic rubber. Wood trims pa rin siya all throughout. Ayan, syempre, for practicality, naglalagay ako nito. Kasi wala pa akong mahanap ng mga period correct na 1 din. And the only upgrade I made here, nung nakuha ko siya, ganyan na siya, meron siyang Momo steering wheel. So guys, quick trivia, this came from a WRX. Subaru? Subaru WRX. Bolt-on siya kasi, well, beefy siya. Bagay naman. At medyo hawig niya yung stock na steering wheel ng FM. Okay. So ito yung kadalasan ginagawang upgrade na ng mga gusto ng sporty look sa loob. Pogi rin talaga, Papi, sa Pajero, no? Papi, matanong ko lang, no? May Pajero ba na may sunroof? Meron. Oh, fuck! Alam ko mga Exceed na Japan yun, yung mga high-end trim. Or yung mga Montero from the US, yung mga SR. Pero sa locally, wala. Local wala. Ano lang tayo dito? Actually, yun nga, di ba? Talagang stinrip down nila yung FM dito para mura siya mabenta because of the tax. Ginawa nilang 10-seater, tinanggal yung 4x4. Ganun talaga yung ginawa sa local Pajero para mas maging saleable siya sa market. Papi, ito yung sinasabi ni Edward kanina, na stock seats. Yes. Yung lukot. Yung lukot talaga. Okay.
Mas ano nga to, no? Mas maganda kasi hindi siya walang galaw, no? Yes. Firm siya, tsaka maganda yung bolstering ng stock seats. Parang Recaro Enjoy. Medyo ganun, no? Parang may Recaro na, alam ko may Recaro na para sa Pajero talaga eh. Hindi ko alam kung enjoy ba yun or no, pero more or less parang similar din, may bolstering din siya. Kasi ang Enjoy, papi, isang medyo racing seat na comfortable eh, di ba? Old school yun eh. Oh. Old school. Ganda yun. Sipin mo, alisin mo to, medyo, tapos gawin mong pwede na, kamukha. Okay. Tapos ang stock talaga ng Pajero, Pops, may mga wooden trim. Yes, mga Lahat wood ng trim. Pajero. Pero yun nga, tulad nga nasabi ko, may rare na black marble sa isang Pwede ba natin silipin yun? sneak preview natin. Sige, tingnan natin. Tara, silipin natin yung Black Marble. Ay po, ito po is, I made it into a Shogun build. Simple lang. And ito, personal touches lang din. This is not Euro. This is, nabili ko lang siya sa marketplace. This is a full, I can't say full kasi hindi pa siya talagang full Shogun. But it's close to done na. And then, personal touches lang yung chrome headlights at saka yung amber corner lights. Kasi this is for Montero and this also is, I think, JDM spec ang chrome headlights. Ito yung sinasabi ni John ng Black Marble. Yes. This was only released in 2003, but I don't have the exact figures kung ilan talaga yung nirelease na may black marble, but I know na nirelease lang siya in the early 2003 and tapos hindi na binalik again. So 1 year lang siya lumabas? Yes, only 2003. So black marble siya all throughout. Actually, para siyang marble, no? Black marble. Yes, parang yung black marble ng Fortuner. Ay, oo, no? Yeah. Okay. Iba ang dating niya kesa sa wood. Parang mas dig ko to. Parang unique. It's unique. Kasi medyo mas sleek siya tignan, no? Yes. Kesa sa wood, eh. Yes. Mas mayabang ang dating. Tsaka dito rin guys, oh. Ito. Marble nga, no? Okay. And then, But ito may rally art naman to. yes, this came from Casa. So, never pa to na re-upholstered. So, talagang from Casa talaga may rally art. Embossed seats talaga siya. Yun ang kasama dun sa black marble interior. Which is 2003 din. 2003 only. Ang Yes. rally art na to. Yes. Kapucho, so rare pala tong Pajero mo. Some might say yes. Okay. Pero, mas bihira ka lang makakita ng black marble sa daan. Puro wood lagi. Papi, since iba ang color nito, medyo maroon eh, no? Yes. Isa pa rin yun. 2003 din yun. Nag-start siya, ang Palermo Red, so 2003, since ang 1999, Monaco Red. Yung kagaya kay Kuya Jan. Yun ang unang red ng Pajero. Pero nung 2003, nag-debut ang Palermo Red hanggang 2008. So Palermo Red, medyo marami. Yes. Okay. Based on experience, 2003 at saka 2003 ng Palermo Red at saka 2008 ng Palermo Red is may different shade ng bahagya. Yung 2003 mas medyo dull ng bahagya, in 2008 medyo mas may spark, parang mas radiant yung yung Palermo Red niya. Ito kasi medyo dark eh, no? Yes, medyo dark siya. Medyo pa-maroon. Yes. So, ano pa ang pinagkaiba ng Marble Red Edition? Basically, para siyang launch edition ng Rally Art Edition sa Pilipinas. Since ito, naka-Euro setup na ako, before when this was stock, Rally Art embossed seats, black marble finish, 2 din ang radio from Casa, naka-Rally Art overrider, at saka Rally Art 6 spokes na mags. And then merong side decal na Pajero sa gilid. Which is wala ngayon. Yes, wala na ngayon. Kasi since nag-Euro ka. Yes. Okay. Shogun. Ito yung Euro specs, no? Yes. This is Euro specs. Pogi rin, no? Mabulong na, hindi ba for sale to? Ay, for keeps to, for keeps. Ikaw, anong kwento mo? Paano mo nakuha tong Pajero na to? Naghahanap lang kami sa marketplace for a fresh unit, and then we stumbled upon this. So, tiningnan namin siya, venue, and then sabi namin sariwa naman yung makina, sariwa, everything fresh naman. So, hindi na kami nag-hesitate, kinuha na namin. Pero Pops, tanong ko lang, no? Yung owner, alam niya na, Shogun, Rally Art, alam niya yung mga hindi yun? niya Hindi niya alam? Ano lang sa kanya, it's just an old Pajero to him, na gusto niya na i-dispose kasi marami na siyang kotse daw sa garahe. So, ano to? Minemaintain. Steel price? Sakto lang, yes. Damn! Ito yung mga gusto ko malaman kasi so marketplace Mga galing ka, barn find. marketplace. Yes, marketplace. Fuck! Doon lang ako tumitingin. Araw-araw nag-view ako ng marketplace kung merong sariwang Pajero. So, eto na-stumble upon ko. Pero nung una namin nabili to, hindi to ganito yung itsura nito. Very, Daddy build, ganun? Parang Tito vibes. Kasi yung ibang parts na hindi dapat painted na red, ginawa niyang black. Yung harap, especially yung hood scoop at saka yung fog light
bezel. Okay din. Maganda yung ganun, Papi, no? Yung Yes. gagawin mo siyang clean look, Yes, no? yes. Itong Euro talaga is the clean look talaga kasi parang hindi, kasi ang dami na kasi naka PHDM so parang maiba naman at saka malinis naman din tignan ng Euro. Tsaka may mga ganito. Ano nga ba ang tawag sa ganito? Blister fenders. Blister fender. So, may tatlong klase to. This is the blister fender. Tapos meron yung fender extension na parang extension lang ng ganyan. And then may boomerang. Yung boomerang parang ganyan. Tapos it pulls back like that. Papi, ang wala na to. Hindi na maaawitan sa itong Pajero na to. Hindi na. Fuck! For keeps. For keeps. Pero hindi mo inaasahan na, syempre nakita mo sa Facebook, pero before ka kumuha Pajero pala, alam mo na may rally art. Yes. Alam mo na yon. Yes. Aso nung nakita mo, fuck, gulat ako, may ganun. Yes, nagulat ako na may black marble. First time ako nakakita actually na may black marble pala na interior. I thought it was just wood. Sabi nila, sa Philippines lang nirelease ang black marble. Nowhere, anywhere in the whole world. Sa atin lang nirelease ang black marble. So talagang rare talaga. Sino kasama mo nung kumuha na tong unit? My dad. Marunong si daddy Yes. mo. Pero sa engine, wala siyang problema nung nakuha. Wala. Very smooth ang andar. Preventive maintenance na kami, yung mga palitin, yung mga oil seal, mga half moon, valve cover gasket. Yun yung mga usually nagtatagas. Yung power steering hose, usually nagbibitak-bitak na sa sobrang tagal. Usually yun yung mga unang signs ng wear and tear. Papi, salamat. Thank you. Ang ganda ng story, nagulat ako actually. Thank you. Rare pala to, no? Yes. Okay, Papi. Balik tayo kay Jan. At si Mayor Ed, si Mosing Mayor Ed. Mosing, ano ba yung Mosing. dala mo dyan ngayon? Okay, good morning everyone. Ito yung sa akin is personal touch naman lahat. Wala na ako sinunod na team before Euro Pero nung nag-start ako sa paglagay ng mag, which is itong yung Jaos at saka yung skid plate, dyan na ako nag-start na sabi ko, yan. Japan yan. Yan. Then, dyan ako nag-start na sabi ko, nag-start na akong i-build siya as personal touch na lang. Wala na akong sinunod na team. Like yung yung mags, skid plate, at saka wala na ako, inalis ko na yung mga kung any abubuts Like before, meron ako mga roof rail, tsaka yung mga blisters dito ng Euro. Inalis ko na yan. Binalik ko na siya sa PHDM na team. Ginawa ko na lang siya na clean look and yun nga, Jaos na street look, gano'n. So, Papi, matanong ko lang. Kapag bumili ako sa marketplace, karamihan, halos ganito ang itsura. PHDM. Oo, PHDM na yan. Okay. It's either may ganitong rally art na override or yung blank lang na chrome. Yan ang madalas mo makikita sa kanya. So, ang lumabas mostly, saka sa halos ganito ang itsura. Ganito na. Okay. Kasi kadalasan, Papi, yung katulad nitong nasa gilid, ito medyo parang diretso lang, no? Diretso na yan. Wala siyang Euro flat override yan eh. Wala siyang override. Actually ito, Euro flat override yan. Ito, Okay. sa Shogun build. Okay, pa-explain natin sa owner para maano. Owner. Si Hans. Kasi alam ko mayroong mga 4x4 na Pajero. 4x4. Ito 4x4 din. 4x4 manual, katulad na kay Jan. Ito, parehas kami na 4x4 manual Fieldmaster. Na yung in-explain na ka ni Jan before do sa gray niya, 100 units lang ang nilabas dito sa Philippines. Pero hindi pa natin talaga confirm yon. Sa mga purista lang, sila ang nagsasabi nun. Papi, tanong ko, lahat ba ng Pajero naka-disc brake? Oo, Four. lahat yan naka-disc Lahat? brake. Oo. Dito sa Okay. PHDM. Pero sa ibang bansa like sa Germany, yung mga base model doon na GLX, yung mga non-flirt, drum brakes yung likod nun. Okay. So punta naman tayo sa harapan, Paps. Okay. Etong mga to, ano na to? Stock to, yung mga ganyan. Ito, OEM na to ng Pajero ever since. Kahit sa ibang bansa pa yan, naka-OEM na headlight washer na siya. Lahat ng Pajero may ganyan? Meron. Kahit lahat yung mga yan. PHDM? Oo, Mosing, meron lahat yan. Yung mga washer na to. Ito na yung mga stock features ng Pajero kahit saang bansa. Okay. Actually, sa Germany, or hindi ako nagkakamali, merong model doon na Pajero na walang washer. So, flat lang tong bumper niya. Tsaka yung skid plate na sinabi mo. Oo, yan. Ayan, Jaos. Ayan. Actually, sa Japan talaga yan. Ang meaning ng Jaos is Japan Off-Road Services. Yan. Papi, matanong ko lang, no? Anong pinagkaiba nitong skid plate na to sa skid plate Okay, niya? ito yung Jaos, ito nga yung sa Japan, yung mga nag-o-offroad doon. Then ito naman, inspired siya by Evo Pajero, yung skid plate na yun. Kung tawagin namin, Rally Art Evo skid plate. Ito talaga ang kumbaga pang extreme off-roading. Oo, yan, yung mga overland, yan, gusto mo iakit ang bundok, kaya naka-ready yung mga tow hinge. So ito, ang Jaos naman, ano lang, mild Pero mild skid plate, gano'n? actually, ang Jaos is meron talagang pandiinan na naka-bull bar siya na stainless, may mga OEM na fog lamps na Jaos din, ganyan. Pero ako, yung pinili ko lang is yung street na Jaos. Okay. Which is, ang baon ko lang is yung mags at saka yung skid plate. Actually, meron pa siya dapat sa likod, yung skid plate na Jaos. Eventually, wala pa ako nahanap. Kaya stock pa yung likod ko na sa likod. Papi, napansin ko lang, no? Ito kasi, para siyang smoke, no? Oo, smoke. Kumbaga Type R. Yes, EK9 Type R. Oo. Dito naman, clear lang. Yan yung all clear. Yan ang mga pang USDM, yung all clear. Then, itong mga ganitong smoke naman, pang JDM,
and pang PHDM. Yan. Pero ano ang parang mas maganda kapag clear, no? Mas panalo talaga all clear. Dahil naman, linaw, ang aliwanag Parang sa ano mukha no? Parang brand new no? Aliwanag sa mukha ng Pajero natin yung mga all clear na ganyan. Parang ang lakas makaland cruiser. Pero kung isusunod mo na lang yung mga team mo, depende na sa'yo yan. Dito naman sa ano ba meron dito sa mugs mo? Parang ngayon lang ako nakita ng ganitong mugs. Actually, this is a 17-inch na Jaos Victron. Jaos din to. Jaos. So, Okay. talagang rare ayun talaga siya. Rare na yan. Wala Design and produced by Jaos. Oo. Kung di ako nagkakamali, sabi ng mga ilang Pajero owners na mga OG na, parang 3 or 4 lang ang meron ngayon dito sa Pilipinas. Ang naka-Pajero owners na may ganitong mugs na nakakabit. So hindi natin alam na mga ibang SUV may nakakabit din sa kanila. Pero so far sa mga Pajero owners, 3 or 4 lang kami meron nito. Nga pala, singit ko lang. Gusto kong pasalamatan yung pinagkuna ko nito. Ayaw na lang niya sabihin ko sino siya, pero Mosing, love you. Secret na yan. Secret. Ayaw niya pero love you, Mosing. So papi, dito tayo sa likod. Ano meron sa likod? Actually, wala naman. Something special stock. Yan. Ito, nagkabit lang tayo ng mga OEM spoiler. Then, ito, PHDM lang yung tire cover ko. Okay. Hindi pa ako nagpapalit, pero dapat niyan, it's either black na leather, yung pag-Jaos na build talaga. So meron ding full Jaos build. Oo, meron talaga. Para sa Pajero? Meron. Ang Okay. dami nun. Dapat may ladder ka. Din niya, yung skid plate, aalisin tong stepboard. Then, yung tire cover na black. Papi, ang Jaos is parang pang off-road. Off-road siya sa off-road. Kasi may mga Jaos din sa mga Land Cruiser. Oo, yun. Actually naman si Jaos, sa lahat naman siya ng off-road. Ano lang, parang mas nakilala lang siya as sa Pajero dahil marami nagbi-build nun. Sa Land Cruiser kasi mas marami ibang klase na eh. So, Dahil nga yun. 4x4. No? So sa Pajero na siya mas nakilala yung Jaos build. Okay. And sa ngayon, shoutout ko lang yung nag-help sa akin para ma-build yung pagiging Jaos ko, si Boss Estolano, si John Estolano, si Hyperpudge sa IG. Siya yung nag-help sa akin kung ano yung dapat gawin, alisin yung mga dapat alisin, and tinuturo niya sa akin kung ano yung perfect build para sa Jaos na clean build, katulad na sa kanya. Papi, pwede natin masilip yung interior nito. Okay. Okay. Papi, ang design ng Pajero na to parang medyo rugged look. Parang maka G-Wagon no? Ganda rin Tsaka diretso yung mga linya. Oo. Dito sa interior, ano to? Stock seats, leather? Ito, seat cover ko na leather. So parang yung design is pinagaya na lang sa original na orientation ng leather ng Pajero. Kasi syempre, going old, hindi ko na rin na-maintain yung original leather niya. Pina-seat cover ko na lang siya. Yan. Pero parang halos ganito rin. Halos pero ang original talaga is ganito dapat yung medyo lukot. Yan, dito, sa seats niya ganito, sa sandal. Basta itong gitnang part, medyo ang design niyan is dapat ganito look. Okay. Yeah. Tsaka papi, ang pag naka-seat cover, parang may extra muscle Oo, extra Mas muscle. makapal no? Oo, pero extra init din. Extra init. Oo, extra init yan. Shoutout ko lang din yung gumawa nitong mga wooden shifters. Personal touch na to dahil dapat pang Euro to. Sa JDM is dapat yung stock lang or ano. So, personal touch ko na lang. Shoutout sa'yo kay Eric Ebards. Ito yung binanggit ni Ni Jan before. Kung sino yung nagkabit ng sa kanya, yun din yung nagkabit itong sa akin. So papi, ang stock na Pajero may mga ganito talaga. Yan. Stock na to ng Pajero ever since. Aware ka ba kung magkano ba Pajero nung year na lumabas to? Nung mga ito, tulad na to ng year na to, year model niya ng 1999, nasa 1.4 million. 1.4 mahal Yes. din Nakita ko siya sa original niyang papers. Kami ni second owner. Yung first owner nito is friend ng dad ko, attorney. So, kaya naka-special plate siya na GTM 555. And then hanggang sa ito na yung binigay sa akin. Sinimulan ko na, inunti-unti ko na tong Pajero. Shoutout ko rin pala yung pinagbilang ko nito. Yung wooden rear view mirror. Oo, wooden siya yan, Ginaya ko dito. Original yan from sa Japan. Yung mga nagbibili. Ano to po? Brand lang Bubbles. niya. Brand lang. Okay. So, shoutout sa Boss Arman. Thank you dito. Tsaka papi, kakaiba yung cup holder nito. Actually, sira na yan. Sira yan. Pero meron. Meron yan. Pag binuksan mo yan, dito mo ipapatong yung mga... Pero may palabas pa siya. may dapat uumbok yan, Kaya naputol lang. Then dapat uumbok yan. Then pag nilagay mo yung cups, mag-i-stay na siya dyan. Akala ko, ito yung design Hindi pala, nasira Hindi, na. Nasira na. Old na rin. Then, wala Sa pa bagay akong plastic kasi, then, yun nga, dahil hindi naman kami yung first owner nito, hindi ko na rin alam yung history kung paano ginamit yan. Hindi pala sadyang pricey yung part lang na to Kung hindi ako nagkakamali ngayon, parang nasa 6,000 yung ito lang, isa cup holder lang. Kaya medyo, sabi ko, hindi ko naman gano'n ginagamit. Okay na yan. Pwede natin silipin ang makina. Okay lang. Sige. Okay, silipin natin ang engine nito. Okay, napansin ko lang, papi, ang clearance light, magkaiba rin. Oo, magkaiba. Okay. Kasi ito yung clearance light ng PHDM or ng mga Euro or JDM. Ito, yung clear lang, then ito yung park light, and ito yung signal light. Magkahiwalay. Tsaka flush, no? Flash lang.
Unlike nitong kay Jan, ito yung tatawag na pang USDM. Amber lights yan. Ayan, so naka-double contact yung bulb niya. Tsaka may umbok. Oo, may umbok sa kanya. May tumor. Oo. May cancer Oo, sa... parang nangyayari. So ito yung reflector ng park light and ito yung reflector ng signal light niya. Ayan, ganun ang purpose niyang amber lights. Pasilipin ng makina, Papi. Sorry kung madumi ha. Di prepared sa makina eh. Ano ang meron sa makina mo, Papi? Actually, nothing special naman sa engine ko. Stock na 2.8 intercooler turbo, 4M40 engine. So, wala pa naman akong ginalaw sa engine ko. All stock. Yan, kaya yan. Yan, sakit ng FM yan. Yan, napapakita ko sa inyo yung mga tagas. Kapag nagkaroon ng mga leak yung mga steering fluids mo, yan ang kailangan mong alagaan. At least may early signs. Oo. Pag nakita kang madumi yan, ibig sabihin... Oo, wala na ibang panggagalingan niya, kundi yung mga pressure hose from steering. Yan ang nangyayari. Yan ang next ko na ipapagawa ngayon dahil actually last week ko lang nakita yan, yung mga leak na yan. Papi, matanong ko lang, no? Oo. Kasi ang turbo, hindi agad pwede patayin, di ba? Oo, tama. Ganun din sa mga ganito. Oo, hindi siya, actually, yung sa mga hindi nakakalam, pinapatay, ganun. Kaya nangyari, after 10 years, nagkakaroon na ng mga turbo leak or turbo damages. Kaya ngayon, ang ginagawa namin, kung masipag ka yung hintay mo siya ng, long drive ka, hintay mo siya ng 1 or 2 minutes na bago patayin. Ngayon, ang ginawa ko, naglagay ako ng turbo timer. Which is yung, depende sa'yo. Akin, nakaset lang sa akin for 30 seconds. Inaya ko na siya. So, iwanan ko na, okay, ganun. Ano rin ba to yung tinuturbo pipings? May mga ganun ba? Meron din naman, pero kasi mabigat to eh, kaya ang purpose nyon, para lang gumaan yung takbo. Pero hindi siya para tumulin talaga na para pangkarera. Kasi mabigat ang Pajero talaga. Ang Pajero is 2 tonelada. 2 tons? Oo, ang katumbas niyan is 2 L3. Dahil ang L3 is 1 tonelada eh. Kaya sobrang bigat, no? Oo, kaya ang isang Pajero, katumbas niyan 2 L3. Okay. Kaya pag tinutulak mo yan, sobrang bigat talaga. Hindi kaya ng 4 na tao. Mayuyupi na lang yung pinto, hindi pa natulak. Oo, hindi pa. Halos yung braso mo masakit na eh, pero konti pa natutulak mo sa Pajero eh. Papi, anong mga gusto mong advice para sa mga gusto bumili ng Pajero tulad ng PHDM? Simple lang naman. Ang pagtitingin kayo ng unit na Pajero, unang-una nyo tingnan yan, yung mga leak na yan. Yung mga talsik. Oo, kasi pag nakita mo magkaroon ng leak na ganyan, nasa sa inyo na yan kung matyaga kayo, like yung mga mahilig mag-project cars, okay yan, sige, kasi kaya nilang ayusin yan. Napa-find out sila kung saan nanggagaling yung mga leak or saan nanggagaling yung mga sira niyan. Pero medyo madugo talaga pag ayos ng 4M40 na Pajero. I mean, hindi madugo dahil mahirap. Medyo pricey yan. So, Papi, tanong ko ito, yung mga ganitong early signs, kasi early signs na. Early signs na yan eh. Ano ba ito, matrabaho ba yan? Or actually, hindi. Pag tulad ito, nakita mo, dito nanggagaling yung parang greasing something na yan. Okay. Adi yan ang papatingnan mo. So, ibig sabihin, may leak na yung pressure hose mo. Pero hindi naman to, hindi naman siya magastos sa pyesa. Hindi naman, ayos naman. Ang magastos lang sa kanya, pag pinabayaan mo na nagkaroon ng minor na sira, hindi mo pinagawa, hinayaan mo lumala ng lumala, may nadadamay at may nadadamay. Ganun ang nangyayari sa Pajero. Papi, para sa'yo, magkano ba ang presyuhan ng stock na Pajero na matino? Matino. Depende sa model yan. Kapag start tayo sa 2001 model to 2004, and yung talagang hanap mo is pristine condition, start tayo sa 450 to 400. Matino na yun? Matino na. Makintab. Maganda. Pero aminin natin yan, rare to find na makahanap na sobrang pristine condition na FM. Meron man yan, sinariwa na lang, hindi yung literal na sariwa. So, sabihin mo mga 600, maganda yun? Maganda, mga 08 model yan. 08? Actually, 08 model, may bibili ka sa 475. Yung previous friend, yung friend namin ngayon na lagi namin nakakasama, meron siyang 07 model white FM, which is si Ian Genesee. Meron siyang binili na white FM na 07 model. 450 lang kuha niya. And no issue. Maganda yung loob, sariwa. Then kung meron man siya ipapagawa, normal na yan dahil second hand na yan eh. So talagang hindi mawawala na may ipapagawa ka sa unit mo. Papi, para sa unit mo naman, magkano ang kadalasang gas consumption? Na manual. Manual? Actually, hindi, for my experience, hindi siya nalalayo sa automatic eh. Ang automatic, from city driving, yung city driving na automatic is 6 to 7 and yung long ride niya is 8 to 9 kilometers. Sa city driving niya, medyo bumabawi siya, pumapatak ng 7 to 9 kilometers. May na-experience kasi ang automatic na 4 to 5, siguro dahil hindi na siya ganung ka-condition. Yan ang problema ng FM. Pag hindi mo kasi naalagaan yung mga preventive maintenance niya, dun lumalabas yung pagiging malakas sa diesel, malakas sa langis, and yung mga leaks. Yan. Okay. Iba-iba, syempre iba-iba naman per kotse. Yung kadalasan mga nasisira naman para sa Pajero, ano-ano? Yung mga oil seal. Oil seal. Oo, doon sa engine niya sa top. Notorious yun. Oo. Sa ano na yan eh. Dahil mainit yung combustion ng makina ng 4M40. Pag tumagal na yung mga oil seal niya, nagkakaroon na talaga ng mga leak. So talaga yan ang dapat mong alagaan and
may pagawa. Okay, Papi, any shoutout na gusto mong batiin? Wala, shoutout ko lang yung mga tropa ko, hindi ko na kayo maisa-isa. And gusto kong pasalamatan yung mga nagbi-build sa Pajero ko, yung tumutulong, which is si Hans and si Jan. Yan, sila tumutulong lagi sa akin kapag may mga something na kailangan ayusin, nandyan sila para sa akin. Okay. And shoutout pala, #paglight guys. Yun lang, salamat. Thank you, Pap. At salamat at pinakita mo yung PHDM build na personal touch, no? Okay, anong year ulit ang sa'yo para sa 99 magtatanong? model, 4x4 manual. 99 model. 99 model. Okay. Papi, salamat ulit. Thank you, Paps. So, tara, let's go.